Naniniwala ang punong negosyador na si Police Superintendent Orlando Yebra na plinano raw na maigi ng hostage-taking sa Maynila kahapon. Inilahad ni Yebra ang naging takbo ng negosasyon na isa raw sa mga pinakamahirap na hostage crisis na kanyang hinarap. Ito ang News on Q ni Rafi Tima. Pinagplanuhang mabuti ni dating Police Inspector Orlando Mendoza ang kanyang ginawang pang-hostage kahapon. Ito ang assessment ng lead negotiator sa insidente na si Police Superintendent Orlando Yebra. Paniwala pa ni Yebra, hindi rin daw aksidenteng mga dayuhang turista ang pinili niyang i-hostage para ilabas ang kanyang mga hinaing. Sa tingin ko, yun ang paraan na magkakaroon siya ng mas malaking leverage, bargaining power kapag foreigners ang hawak niya. Maayos naman daw ang takbo ng negosasyon sa umpisa ng hostage crisis. Patunay dito ang pagpapakawala ni Mendoza sa siyam na hostages. Noong mga around 5:30 na, nang magsabi na siya, magdeklara na siya sa akin na that he doesn't want to release a hostage anymore. Kahit isa, hindi na siya magbibigay. Ayaw niya nang makinig sa mga paliwanag. Naging irrational na siya at malakas na yung boses. Mula roon, nagkasunod-sunod na raw ang paglala ng sitwasyon. Matapos sabihing basura ang laman ng sulat mula sa ombudsman, nagbitiw ng pahayag ang kapatid ng hostage taker na kasamang naghatid ng sulat. Tol, pag hindi nirelease yung baril ko, wag ka pumayag ha. Yun ang salita talaga niya. Nagulat ako, ba't ganyan? So talikod kami, tapos nagalit pa pala siya kay Major Salvador. Sabi mo, na-release na yung baril ng kapatid ko. At nang papalayo na sila sa bus, bigla na raw umalingaw-ngaw ang isang putok mula sa M16 ng hostage taker. Medyo malapit lang naman kung tutubukin niya. Sabi ko, hindi, warning shot yun. Assumption ko, warning shot. Hindi sir, sa atin nakatutok. Kita niya kita niya yung buga ganun ba? Bilisan na natin lumakad. Pinag-uusapan pa lang daw nila ang susunod na hakbang nang magsimula ng arestuhin ng kapatid ng hostage taker. Ito na raw marahil ang nagtulak kay Mendoza na magsimula ng mamaril sa loob ng bus. Medyo magulo na isip niya. Tapos nakita pa niya, siguro iba pa yung nabasang caption. Panay pa rin ang tawag ko sa kanya. Pero yung cellphone busy na. Hindi na nagre-ring. Sa puntong ito, ayon sa deputy negotiator ng aking nakausap habang nagaganap ang putukan, ginawa na ni Mendoza ang kanyang banta. Kaya ba niyang gawin? Napatayin lahat yung hostage? Sabi namin. Siyempre kung wala na siya sa gagawin nila, pwede niyang gawin. Pero dapat, kung ganyan, yung hostages may sumisigaw pa May kumakaway, may sumisigaw, pero wala tayong nakikita. Aminado si Police Superintendent Yebra, ito na ang isa sa pinakamahirap na hostage crisis na kanyang naranasan. Sa 7 taon niya bilang negosyador, lalo pat isang dating opisyal ng pulisya, ang hostage taker. Malaking panghihinayang kasi buhay yung nawala, di ba? Marami yun at hindi isa. Lalo na yung naging implication nun sa PNP, sa gobyerno natin, doon tayo nanghihinayang. Rafi Tima on Q sa Balita.